3-1. Ilang beses na hinataw ng kawayan ng isang lalaki sa Lawag, Ilocos Norte. 3 lalaki ang sangkot kabilang ang isang dati umanong chairman ng barangay sa Lawag. Sa viral video, pinaamin ng dating opisyal ang lalaki sa umano'y insidente ng pagnanakaw. Imbes na awatin, pinagtulungan pang bugbugin ng lalaki ng 2 kasama ng dating opisyal. Kinundina ni Lawag Mayor James Alcid ang insidente. Tiniyak naman ng pulisya ang patas na investigasyon. Kinukuhanan pa ng pahayag ang dating opisyal at 2 kasama nito, pati na ang biktima. Nasagip ng mga otoridad sa Maynila ang 8 menor de edad na ibinubugaw umano. 2 sospek ang arestado at pareho rin silang menor de edad. Yan ang exclusive report ni John Consulta. Pinasok ng NBI Special Action Unit ang bahay na ito sa San Andres, Maynila. Bungsod ng sumbong na ilang minor de edad ang ibinubugaw umano. 6 na babae at 2 lalaki na pawang mga minor de edad ang sinagip. Ito ay rescue operation. Kasi ma'am, ang makasama niyo sa kwarto, ipoproseso kayo, pasok ka na kayo sa loob. Pasok ka na sa loob. Pasok ka na sa loob. Mga taga-DSWD sila ha? Ipapatawag ang mga magulang nila para malaman kung paano nasama sa grupo ang kanilang mga anak. 2 suspect ang inaresto. Sa human trafficking to, yung nag-i-involve sila sa sexual favors para magkaroon ng financial gain. Meron po silang parang mga group chat na kung saan exclusive, nandoon na kung sino yung mga potential clients nila at medyo matagal na nila ito na ginagawa. Sa pag-iimbestiga ng NBI Special Action Unit, may natuklasan sila tungkol sa 2 inabutang bugaw sa kanilang operasyon. Ang mas nakakalungkot dito, yung parang pinakang pimp nila, yung nag-aalok is 2 rin na minor de edad. We will submit them to a psychological treatment and lahat ng assistance na pwede mabigay natin dahil mga minors nga itong involved dito. Ang 2 suspect na itinuturing na child in conflict with the law naharap sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Lagpas kalahati na ng Fire Prevention Month at sa datos ng Bureau of Fire Protection, kumpara noong isang taon, mas marami ang naitalang sunog sa bansa mula sa umpisa ng Enero ngayong taon. Kabilang sa mga karaniwang pinagmula ng apoy ang open flame, ember sparks, kuryente at sunog sa sasakyan. Sa Iloilo City, 17 bahay ang natupok sa investigasyon ng BFP. Nagmula ang apoy sa napabayaang egg tray na sinindihan para raw pantaboy ng lamok. Pansamantalang nananatili sa barangay at daycare center ang mga nasunugan. Nagka-grass fire naman sa compound ng General Santos International Airport kaninang hapon. Sa tansya ng BFP, nasa 1/4 ng bahagi ng lupain ng airport ang naapektuhan. Malayo naman ang grass fire sa perimeter ng runway 117 kung nasaan ang mga importanteng gamit ng airport. Walang sugatan at hindi rin naapektuhan ang operasyon ng paliparan. Sa Marikina, nasunog ang aabot sa 20 bahay sa barangay Tumana na pawang gawa sa light materials. Isang ginang ang napaulat na sugatan matapos makatapak ng matulis na bagay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. May round 3 pa ang mega oil price hike sa susunod na linggo. Lagpas 14 pesos per liter sa diesel at lagpas 7 pesos sa gasolina, sabi ng oil industry sources. Kaya posible raw na umabot na rin ng 100 piso ang kada litro ng gasolina. Sa gitna yan, isang gas company ang nag-anunsyo ng 5 pisong rollback sa 6 nilang gasolinahan. Ang pagbibigay naman ng ayuda sa mga tricycle driver may problema pa rin. May report si Ian Cruz. Palaisipan pa kung hanggang kailan tatagal ang giyera sa Middle East. Kaya wala ring katiyakan kung hanggang kailan aalagwa ang presyo ng petrolyo. Dahil sa pulsa pagmahal ng petrolyo, ang mga bilihin at ang palitan ng piso kontra dolyar, maaring sumipa ang inflation habang matamlay ang ekonomiya. Nakikita natin sa pagtaas ng presyo ng gasolina at sa pagtaas ng presyo ng iba't ibang mga bilihin at sa gagawin na karampatang mitigation efforts ng ating monetary authorities, maaari po tayo magkaroon ng stagflation, a stagnant growth and higher inflation. Sa pag-ikot ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pabrika ng mga dilata, iniutos niyang tiyaking sapat ang supply at stable ang presyo ng mga pagkain. Basta kung hindi tataas ang presyo, hanggat kaya nila,
Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Hakbang din daw para pasiglahin ang ekonomiya ang utos ng Pangulo na ilabas ang mahigit 18 billion pesos na budget para sa mga DPWH project. Mahigit 300 million pesos na pondong sagot ng gobyerno sa mga foreign assisted project at ang 2.49 billion pesos na fuel subsidy ng Department of Transportation sa huling linggo ng Marso. Ang fuel subsidy ng DOTR na layon daw na hindi na ipasa sa mga commuter ang epekto ng oil price hike matapos pahintuin ng Pangulo ang mga nakakasang fare hike. Iba pa sa ayudang inilalabas ng DSWD. Sa ngayon, mga tricycle driver muna sa Metro Manila ang nabibigyan. Sa sunod na linggo naman, ang mga tsuper ng TNVS, jeepney, service delivery at motorcycle taxi. Ayon sa DSWD, pagdating sa mga city bus drivers at mga driver ng regular na mga taxi, ang DOTR na raw ang bahala sa kanilang ayuda dahil manageable naman daw ang kanilang bilang. Kahit holiday ngayon, may isinagawa pa ring payout. Pero sa Quezon City, may mga tricycle driver pa ring hindi nakatanggap ng ayuda dahil wala sa listahan na inaayos pa ng LGU. O ano makukuha namin? Nag-aantay kami ng sawala, mukha na kami kawawa. So magsasabit uli kami ng listahan sa DSWD. So inaayos na namin to. Pero ang ama ni Shikina Cuebellas na si Jimmy Garriga, na 3 dekada ng tricycle driver, nakamatayan na ang ayuda. Sobrang bigat, sir. Lalo na ngayon nandiyan si Papa. Hindi niya man lang naramdaman or nakuha. Noong Martes pa pumila si Shikina para sa ama niyang March 2 pa pabalik-balik sa ospital at naka-nasogastric tube pa. Pero kahit bitbit ang medical certificate ng ama mula sa ospital, hindi anya maiabot sa kanya ang ayuda para kay Mang Jimmy. Nagturo-turo na po kung sino pong pwedeng kakausap sa akin dahil nga po si Papa ang nasa master list pero ako po yung magsasign. Bawal daw po yun. Ayon sa DSWD, tinitiyak lang nilang mapupunta sa totoong beneficiary ang ayuda. Ang mga nagkasakit o may ibang makatwirang dahilan naman, maaari pa rin makakuha ng ayuda. Nalulungkot kami sa pangyayari. Hindi ko alam tong particular case na to, but we'll look into it on how else we can improve the system. Pinuntahan na ng DSWD ang burol ni Mang Jimmy para makuha ang mga requirement para sa burial assistance. Nabigyan din daw siya ng medical assistance noong nasa ospital pa. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natanggap na ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon para sa hearing ng 2 impeachment complaint laban sa kanya. Kinumpirma yan ng abogado ng bise na si Attorney Michael Powa. Pero hindi pa raw nila ito na pag-uusapan ni Duterte. Sabi ni Congresswoman Jervil Luistro, ang chairperson ng House Justice Committee, hindi nila pipilitin si Duterte na dumalo sa pagdinig na tinawag din itong mini trial. Kung hindi niya sisipot ang bise, hindi raw uubra na ang abogado lang nito ang magpepresenta ng ebidensya para sa kanya. Hindi rin daw pwede ang mga kaalyado niyang kongresista. Paglilinaw ni Luistro, ang pwede lang mag-cross-examine sa mga iaharap na testigo ay mga kongresistang miyembro ng Justice Committee. Itinakda ng House Justice Committee ang hearing ng impeachment complaints sa March 25, April 14, April 22 at April 29. Pasintabi po sa susunod naming ibabalita, isang bahay sa Navotas ang bistadong ginagawang katayan ng mga aso. Tumambad sa mga otoridad ang katawan ng isang asong nakasabit sa banyo. May nakita ring duguan sa sahig. Natagpuan naman sa isang sako ang nakatay na parte ng katawan ng aso. Batay sa investigasyon, ibinebenta umano ng mga sospek ang asusena o karne ng aso sa Divisoria sa halagang 200 to 250 pesos kada kilo. 3 ang arestado kabilang ang mag-asawang nahuling nagkakatay. Naharap sila sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act, Anti-Rabies Act at Food Safety Act. Reklamong obstruction of justice naman ang inihain laban sa isa pa na tinangka umanong hadlangan ng pag-aresto sa mga sospek. May isa pang hinahanap. Sa gitna ng krisis sa langis, ninakawan ng gasolina ang isang tricycle sa Bulacan na kaka-full tank lang. Sa Cotabato City naman, hinolda pang isang gasolinahan. Ang mga nahulikam na nakawan sa spot report ni Darlene Kai. Imbis na sa gas pump, sa opisina ng gasolinahan dumiretso ang magkaangkas na ito sa Cotabato City.
Umalis ang rider habang ang kanyang angkas pasimpleng pumasok. Sa loob ng opisina, Bigyan mo lahat. Upera. nagdeklara ng hold up ang lalaki. Nilimas ang suspect ang 8,000 pisong cash at isang cellphone. Hindi agad nakasibat ang suspect nang hindi mabuksan ang pinto. Ay, ganyan mo, sir. Wag mo, sir. Ganyan mo lang. Ako na mag-open. Ang krimeng Miyerkules ng hapon pa nangyari, kinabukasan na naisumbong sa pulisya. Nasabi po ng biktima na wala po silang security guard. Hindi din po agad-agad humingi ng tulong. It's because, ang sabi ng biktima, natakot po daw siya. Tinutugis ang suspect at ang kanyang kasabwat. Hindi lang basta pinag-interesan ng isang tricycle sa harap ng kapilya sa Bukawi, Bulacan. Binalik-balikan ito ng isang lalaki at kalaunan may hawak na siyang container. Pumasok ulit sa sidecar at doon na tila umigib ng gasolina mula sa tangke ng motor. Ayon sa Hugh Cooper at may-ari ng tricycle na si Eduardo, nasa prayer meeting siya nang mangyari ang ginawang tila paihi sa kanyang tricycle. Hindi na nagsumbong sa mga otoridad si Eduardo, pero ipinost niya ang video online para anya ipaalam sa mga tao na walang pinipiling lugar ang magnanakaw. Sa Ginobatan, Albay, sinalakay ng mga pulis ang isang gas station na isang taon nang nag-ooperate pero wala palang permit mula sa Department of Energy. Duda ng pulisya, galing sa iligal ang mga ibinibenta nitong petrolyo. Based on our information, itong gasoline station na to ay involved sa paihi. Yung pagnanakaw sa mga lalo na sa mga trucking, ninanakawan yung mga trucks. Mahigit 2 milyong pisong halaga ng regular gasoline at diesel ang nakumpiska. Nakakulong ang may-ari ng gasolinahan. Ibinasura naman ang reklamo sa 3 inarestong tauhan na hindi raw alam na iligal ang operasyon ng gas station. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May bawas toll sa mga pangunahing expressway simula Lunes, March 23 para sa mga public utility vehicle, bus at freight service. Hanggang 18 pesos ang menos sa mga jeepney at modern jeepney na Class 1 vehicles. Hanggang 47 pesos sa Class 2 para sa mga pampasaherong bus at hanggang 72 pesos sa Class 3 para sa mga truck na naghahatid ng essential goods. Ang toll discount epektibo hanggang 2 buwan at ibibigay sa pamamagitan ng rebate na lingguang ikikredit sa mga qualified na sasakyan. Long weekend pero ang ilan piniling wag munang gumala para makatipid. Meron din namang tiis gala, ginagawa na lang daw ng paraan para tipid pa rin ang pamamasyal. May report si Von Aquino. Ang mahal na petrolyo, panira ng gala at lakad sa Metro Manila. Paano pa ma-enjoy ang mga pasyalan gaya ng mga green space sana na pwedeng pahingahan sa kaabalahan ng syudad tulad sa Plaza Roma sa Intramuros? Sina Ren at Hana nga, 400 to 500 pesos ang bayad sa TNVS mula Taguig para makapasyal sa Intramuros. Expensive yung gala ngayon. Pero dahil nga gusto namin mag-enjoy sa 1 week naming nag-work, so tiis na lang. Baka sa susunod na mga buwan, pahinga muna kami sa mga bahay na. Si Patrick, from car owner, commuter muna. Nag-LRT at tricycle siya mula Quezon City patungong Maynila at naglakad mula Binondo hanggang Intramuros. Mas convenient na kasi siya right now. Hindi mo na problemahin din yung parking. Pag siguro car, lagpas na to ng mga 1.5 na. For sure, ang gastos. Umaaray rin sa mega oil price hike ang mga tricycle driver at mga kutsero sa Intramuros na napansin daw na dumalang ang mga banyagang turista. Mahirap nga yung pasada. Parang tao naglalakad na lang. Sobrang crisis. Apektado rin yung mga ibang bansa rin na tulad na gusto pumunta rito. Apektado rin yung nila, yung mga flight. Hindi lang ang mga gustong mamasyal ang dumidiskarte para makatipid ngayong may krisis sa langis, kundi pati na rin ang mga maliliit na negosyo dito sa Intramuros. Si Rachel Ann na may food business, nagbabazar na muna imbis na sa mall. Kasi sa malls, doon namin sobrang naramdaman kasi nangalahati. From the usual sales namin nag-half. The bazaar is weekly or depende sa organizer. Yun lang din yung advantage namin for a micro business. At least hindi kami napapasubo. Ang micro business na ito mula 2 burner, isa na lang ang panluto. Yung gasolp din po, nagtitipid din po kami. Tuwing holiday at weekends na lang daw sila nakakabawi.
Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. O Army, nakailang stream na ba kayo ng bagong music video ng BTS na Swim na kanala ring title track para sa album na Arirang? Ang American actress na si Lily Reinhardt may pasilip din sa behind-the-scene moments ng kanilang MV. Will you guys watch my friends for a second? Inabangan worldwide ang kanilang comeback matapos ang 4 na taon kabilang ng mga Philo Army. Comeback of the Kings! Isa si Ella sa mga pinalad na army na nanalo sa lottery slot para sa concert ng grupo. I immediately booked a ticket regardless of the price just to see them live. I'm quite nervous and so excited na. Siyempre, hindi magpapatalo ang kanilang home base sa South Korea na naghahanda na sa kanilang libreng concert. Mula sa stage at upuan ng fans, all set na ang lahat. Sinilip din ng Minister ng Interior and Safety ng South Korea ang preparation sa concert. Inaasahang aabot sa 260,000 ang manonood roon. At isa na nga rito, ang kapuso star na si Megan Young. I'm in Seoul to watch the comeback of BTS. I'm a mama. I waited for BTS and they're back and now I'm watching here with my baby. At behind every fangirl like Megan ay ang kanyang supportive hubby. Ika nga ni Mikael Daez, this is my wife's moment. Pero sa gitna ng excitement, may tila bad news ang BTS leader na si RM matapos ma-injure ang kanyang ankle. Limitado muna ang kanyang performance. Sa isang live, sinabi rin ni RM, hindi kailangang mag-alala ng army at magpapagaling siya agad. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.